Oras po natin sa buong kapuluan, alas 6:17 ng umaga. Mister na pasaway, si Mrs. lagi inaaway. Nako. Sadista na, babaero pa. Naku, Diyos ko po naman. Pero huwag kang mag-alala, Mrs., dahil kami ang re-rest back para sa'yo kasama ang mga dalubhasa. Huwag na natin patagalin pa, paring Erwin. Basahin na natin ang sulat ng ating letter sender. Magandang umaga po. Tawagin niyo na lang po akong Double L. Problema ko po ang madalas na pag-aaway namin ng asawa ko. Minsan, sinasaktan niya na po ako ng pisikal. Kaya nga kahit siya na ang may mali, ako na lang ang nagpapakumbaba para wala ng gulo. Alang-alang na lang din sa dalawang anak namin. Nahuli ko rin siya na nakikipaglandian sa katrabaho niyang babae habang nag-iinuman sila. Pero imbis na magpaliwanag ay pinauwi niya lang ako at inaway. Ano po bang dapat kong gawin? Sana po matulungan niyo ako. Umaasa, Double L. Double L. Dapat double B. Pag ipagpapatuloy mo yung gawain mo ganyan, double L, ikay magiging santa. Sigurado. Anyway, para tulungan tayo sa problema nga, makakausap natin ang isang dalubhasa, ang resident legal analyst po ng TV5 na si Attorney Mel Santamaria. Magandang umaga, Attorney Mel. Magandang umaga, Erwin and Martin. Narinig niyo naman po siguro yung liham ng ating letter sender, sir. Lagi po siyang binubugbog ni Mister. Nako. Narinig ko. Alam mo, ang remedyo niyan, sabi sa ating batas, yung Republic Act 9262, ito yung batas na pinaparusahan ang mga taong gumagawa ng pag-aabuso sa kababaihan at mga bata. At siyempre, yung batas na yan, ang sabi niyan, 5 ang klase ng abuso: sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, financial abuse, at saka psychological abuse. Psychological. Lahat yan, kung ginawa yan ng isang lalaking asawa, pwede siyang makulong. Ngayon, kung merong pananakit, ang sabi rin sa batas na yan, yung mismong barrio captain na inyo, pwedeng mag-issue ng temporary protection order, TPO, na huwag papasukin o ilabas yung nananakit doon sa bahay. Pero hindi tumatagal yan, kaya pupunta rin yung babae sa korte. Kaya ang remedyo ng ating letter sender, mag-file ng 9262, kung sinusuntok na siya sa bahay, papile yan sa barangay, at kung gusto niya, dumiretso na sa korte, o kaya sa piskalya, para ipakulong at mahuli. So iyan ang kanyang mga remedyo. Gaano katagal, attorney, yung aksyon ng piskalya? Usually, ilang oras bago makulong yung mister? Well, ano yan parang ang nangyari niyan, a crime that was committed just after it was undertaken. Aha. So, normally, ang parang nangyayari nga dyan, inquest Di ba? Yung parang pangyayari lamang, kaya pwedeng kunin at pwedeng ikulong, tapos i-inquest na. Pwedeng ganun yan. Parang normal na crime yan. So pwedeng ganun ang mangyari dyan. O kaya, para mas maganda, gumawa na siya ng temporary protection order sa korte, palayuin ang asawa niya sa kanya habang nagkakaso, at pero tuloy pa rin ang suporta. Malakas ba na kaso yung psychological at physical abuse para sa isang annulment case? Sobrang lakas niyan. Sapagkat nga may isang kaayusan ang pag-iisip ng lalaki na talagang hindi tama. Diba? Hindi siya makapagkilos ng totoong asawa. Kasi kung sa asawa ka, dapat magmamahal ka. Hindi ka nananakit. Diba? Sir, pwede rin ho siya dumiretso sa pulis, di po ba? Doon sa Children and Women's Desk? Tama ka, Erwin. Kaya nga, pwede siyang dumiretso doon. Para nang pagdidiretso siya doon, magsusumbong siya. Para nang inquest mangyayari, pwede ko rin yun. Tapos inquest, tapos sasampayan. Pwede nang damputin yung lalaki, sir, di ba, ng pulis? Kung talaga makikita na may mga ipapamedical siya ng pulis, kung may mga pasapasa siya, pwede nang agad nang damputin ng mga pulis yung kanyang asawa? Kasi nakalagay din sa ating warrantless arrest, kung nangyari pa lamang ang isang insidente, yung hindi masyadong malayo ang agwat ng pagsusumbong, at saka yung nangyari, pwede talagang ituloy niya. Sir, ang pangalawang problema dito kasi ng ilan, ay dalawang problema nakikita natin dito .
yung takot po ng usually ni babae na mawawala ng suporta. Ikalawa, yung gastos sa korte, kung lalo na kung ito ay plain housewife, ala siyang trabaho, yun ang problema na kinakaharap nila ng mga abuse ng mga women, sir. Ang ganda niyang tanong mong yan, Erwin. Punta muna tayo sa suporta. Sabi ng ating 9262, pag-file mo pa lamang ng kaso sa korte, pwede ka nang humiling ng suporta. Kahit hindi pa natatapos ang kaso. Ibig sabihin, pag-file pa lang, magbibigay na ang korte, uutusan na yung kabila habang hindi siya nakakalapit sa babae. At isa pa, pwede rin iutos ng korte doon sa pinagtatrabahuhan ni lalaki na ihiwalay na ang ibibigay kay misis Naku. doon sa sweldo niya. Pwede rin yun. Okay. Pwede rin para hindi na parating pumupunta-punta si misis sa korte. May utos na sa korte doon sa employer na hatiin ang sweldo, bigay kay misis kalahati. Pwede yun. Yung pag-file naman sa korte po ng kaso, baka alas ang Pag-file ng attorney. sa korte, sa piskalya, libre yun eh. Okay. Pwede yun. Criminal case, parati namang libre yan. Alright. Pero yung sa civil case, pwede siyang pumunta sa public attorney's office rin. Sapagkat nga, yan, basta't hindi tataas ng 14,000 ang sweldo mo o wala ka naman trabaho, talagang tutulungan kanila. Attorney Mel Santa Maria, maraming salamat po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Erwin, Martin. Planuhin ni Mrs. yung kanyang pagkalas at pag-alis sa bahay. So, halimbawa, nabugbog siya ngayon, punta sa pulis siya, sumbong niya. Pero bago yon, kailangan makapagsubi na siya ng konting pera, etc. para makapag-apply siya ng ibang trabaho. Hindi ka mahal siguro ng asawa mo, Mrs. Layasan mo na lang. Kita mo, may kasama na ito mo, may ka-office mate niya, pinapatos niya. So, ibig sabihin, hindi na. Buti lang, wala pa silang anak. Meron, dalawa. Meron na? May dalawa silang anak. Naku, Kaya siguro, patay. nanawa na itong buang na lalaki. Layasan mo na yan, Mrs. Wala mangyayari sa yan. Doon naman sa mga lalaki na ganyan ang trabaho, ay hindi po binubugbog ang asawa. Hindi. Huwag ho ganun. Ha? Number one, kasalanan sa Diyos. Number two, may batas ho tayo dyan. Mas mabuti pang lambingin mo na lang si Mrs. Oh, yun. Sa number 3, alam mo naman, mas mahina talagang babae pagdating sa lakas kumpara sa physicality, no? Kaysa babae. Mas malakas sa lalaki. Mas malakas. Mas diba? matigas. At Matigas. matigas yung... ano? Diba? Si babae mahina. Abay, madaling mahulog si babae sa mga ganyan. Yung takot, di ba? At saka outside the kulambo na dapat yan. Hindi na dapat yan pinapasok sa kulambo. Pero itong mister niya, palagi ko maliit lang ito. Maliit lang yung sa kanya. Maliit yung mga pangunawa. Kaya ganun. Siguro. No? Kaya hindi na rin satisfied. Medyo insecure. Insecure Siya. maliit. So kaya kailangan niyang subukan dun sa ibang kapartner kung kaya Wala siyang rin unawain. mangyayari sa kanya. Wala rin Dahil maliit niya. Pag maliit yung sa'yo, Baka naman nasabihan mo na, ang liit naman ang pasensya mo. kaya... O kaya medyo uminit ang ulo. At palagay ko. Siguro palagay ganun. ko. Kaya naghanap siguro si Mr. But anyway, ganun no, Mrs. Narinig niyo si Attorney Mel. Dumiretso na ako kayo sa Diretso na, police, sa police. piskalya para masampahan ng kaso at wag ko kayo mag-alas sustento. Automatic ho yan. Matic. Hahatiin yung sweldo ni Mr. Yun. Yung kalahati sa inyo. Matik yan. Matic. Anyway, may problema ba kayo sa trabaho, pera, pamilya, pag-ibig? Meron! Ang problema ba ay yung buka? Yun. Ano pa man yan? Kaya solusyonan dito sa Dalubhasa. Ang gawin nyo lang po, bisitahin namin yung website, sa Facebook page, sa Dalubhasa TV5, pwede nyo i-post o i-private message ang inyong mga problema. O di ba easy lang? Easy lang. Pipili kami ng tutulungan kada linggo. Diyan lang po kayo. Sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.